Mga biyahero na uuwi ng probinsya ngayong bagong taon, nagdadatingan na sa PITX. Sa kabila ng dagsa ng mga pasahero, wala pang naitatalang delayed o kanseladong biyahe ang terminal. Ang kasalukuyang sitwasyon doon ating alamin sa sentro ng balita ni Isaiah Mirafuentes live. Tuloy-tuloy pa rin ang dagsa ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ilang araw yan bago ang pagsapit ng bagong taon. Maaga pa lang inasa PITX na si Gary. Biyaheng Iloilo siya ngayong bagong taon. Pero ang iba niyang kamag-anak na papunta ring Iloilo ay sasakay naman sa eroplano. Dahil mahal ang heavy-gut na bagahe sa eroplano, si Gary ang sasakay ng bus para siya ang magdala ng mga bagahe. Dahil mas mura sa bus kumpara sa eroplano. Mga pasalubong po sa mga mag-anak, pamasko at sa New Year. Abot hanggang labas pa rin ang pila ng mga biyahero dito sa PITX dahil patuloy pa rin ang dagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya para doon magdiwang ng bagong taon. At simula bukas ay long weekend pa. Karamihan sa mga biyahero ngayon ay papuntang Batangas at Bicol Province. Marami sa ating mga kababayang biyahero ay madaling araw pa lang ay nagtungo na rito sa PITX. Ayaw raw kasi nilang sumabay sa inaasahang dagsa ng mga pasahero mamayang hapon o kaya gabi. At ang iba pa ay gustong makasiguro na may ticket silang mabibili. Mahirap raw kasi ang maging chance passenger. Marami sa pasaherong excited dahil sa wakas ay makapagbabakasyon na sila dahil ang ilan sa kanila ay piniling dito sa Manila ipagdiwang ang Pasko. Magandang balita dahil bahagyang nag-iba ang imahe ng PITX. Dahil ngayong araw, wala pang naitatalang delayed and canceled na biyahe. Yun lang ang hindi natin napagandaan this season, no? Lahat ng aspeto napagplanuhan natin, napagandaan natin. Ngunit yung trapiko sa bandang Bicol medyo nagkaroon tayo ng konting challenge dyan, no? Nakapag-adjust naman tayo accordingly. Ang naging problema kasi doon, bukod sa tumatagal yung biyahe ng mga kababayan natin papunta sa Bicol at Visayas at Mindanao dahil doon din dumadaan, ang mas naging issue is yung turnaround time ng mga bus natin para sunduin yung mga pasahero dito. Kaya naman, ang ginawa natin, nagdagdag pa tayo ng mga biyahe. Mahigpit rin ang pinatutupad na seguridad sa PITX. Lahat na pumapasok sa terminal ay kailangang i-check ang mga bagahe. Dito pa lang sa bungad ng terminal, may police desk na agad na nagbabantay ng seguridad. Kahapon, umabot sa 201,000 ang dami ng pasaherong nagtungo rito. At ngayong araw, inaasahang aabot ito sa 180,000 na mga pasahero. Malaking ginhawa rin para sa mga pasahero ang bagong bukas na Asia World Station sa LRT-1. Kayo manggagaling ng Quezon City, Manila or other parts of Metro Manila, napakadali nang ma-access ang PITX. Nakadugtong kasi ito sa PITX, kaya ang ibang pasahero mas komportable ng biyahe dahil di na kailangang maipit sa matinding traffic para makapunta dito sa PITX. Angelic, hanggang sa mga oras na ito nga mahaba pa rin ang pila ng mga pasahero para ng exchange at may mga oras pa nga na hanggang labas ng pila. At dito pa nga lang sa entrada ng terminal katulad na nakikita nyo, wala silang dalang mga harmful materials. Hanggang sa mga oras ito, ganito na karami yung mga harmful materials na nakuha ng mga security guard mula sa mga pasahero. Makikita nyo, mayroong mga itak, may mga kutsilyo, may mga lighter. At ang isa sa pinagbabawal ng pamunuan ng PITX ay ang pagdadala rin ng paputok. At Angelic, yan mula ang latest mula dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Yes, Isaiah, interesado lang ako, bakit nagdadala ng bolo o itak ang ilang pasahero dyan? Hindi ba malinaw naman na bawal yan? Angelic, actually may nakausap tayo kanina na isang pasahero na nahulihan mismo. Hindi daw siya aware na ipinagbabawal daw ito dahil nga pupunta sila sa isang probinsya, pupuntahan daw nila Batangas at doon daw ay magdiriwang sila ng bagong taon ay gagamitin daw nila ito panluto ng kanilang mga ulam. Kaya kaso lang, pagdating nila dito sa terminal ay nakumpiska nga ito. Okay, sige, maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes.